Kabataang QC, suportado ka! Pirmado na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalang lungsod at National Authority for Childcare upang paigtingin ang mga programa para sa mga batang may problemang kinakaharap. Itinanghal na most child-friendly ang Barangay Kulyat habang pumangalawa at pumangatlo naman ang Barangay Sauyo at Barangay Sikatuna Village. Binibigyang parangal nito ang mga barangay na may mga programang handog para sa mga kabataang Q-citizen laban sa kanilang hinaharap na suliranin. Formal nang nanumpa ang mga bagong halal na child representatives ng kabataang Q-citizen. Bida ang mga bata sa QC. Sari-saring booth at activity ang inihanda sa QC MyC Center bilang selebrasyon ng Children's Month. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan ng mas paiigtingin ang mga programa para sa karapatan at kaligtasan ng kabataang Q-citizen. For our country to be a first world country, we have to put the people of our country first. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Sa usaping climate change, adoption, and mitigation, kasali na rin ang mga kabataan sa disaster risk reduction planning. This is a blueprint that defines our stronger commitment to children's rights and welfare. We have to hold hands, we have to work together, we have to have one vision, and that vision is a brighter, better future for every single child in Quezon City. Inilunsad ng Quezon City Public Library ang 19 children's book na translated sa Braille na maaaring magamit ng mga persons with visual impairment. Nakibahagi ang Quezon City Public Library at Child Development Centers sa pagdiriwang ng Araw ng Pagbasa 2024. Layo ng selebrasyon na isulong ang pagpapatibay sa literacy skills at critical thinking ng mga kabataang Q-citizen. Bumisita sa mga paaralan na bahagi ng Zero Illiteracy QC Tutoring Program ang mga opisyal at kinatawan mula sa iba-ibang departamento ng Quezon City Government. Sa tulong na iba-ibang donors sa programa, natulungan ang nasa 1,272 estudyante sa Batch 1 habang 700 estudyante naman sa Batch 2. Sabay na nagbasa ang mga estudyante ng grade 4, 5 at 6 ng Ponciano Bernardo Elementary School kasama si Mayor Joy Belmonte at iba pang opisyal. Itinuro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng Eco Garden Project ng ilang paaralan sa QC, katuwang ang Knowledge Channel Foundation at Breeze. Winner sa QC. Congratulations sa 33 barangay, sangguniang kabataan, youth organizations, businesses, hospitals, at mga paaralan na aktibong ibinahagi ang climate action at disaster risk reduction programs sa 2024 QC Green Awards. Ginawaran ng Development Academy of the Philippines ang QC Business Permits and Licensing Department bilang Fast Breaker of the Year para sa kanilang 2024 Productivity Challenge Fast Break 100,000 Transaction Hours Reduced. Pinabilis ng BPLD ang proseso ng renewal ng business transactions sa lungsod. Tinanggap ng lokal na pamahalaan ang Most Outstanding Local Active Transport Program mula sa Department of Transportation Interagency Technical Working Group on Active Transport kasabay ng selebrasyon ng National Bike Day 2024 noong ika-24 ng Nobyembre. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal ng lungsod sa Balintawak bilang paggunita sa ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Nagsilbing panauhing pandangal si Mayor Joy Belmonte sa annual honoring of martyrs and heroes na pinangasiwaan ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Ipinahayag ng alkalde ang kahalagahan ng pag-alala sa kasaysayan ng ating bayan dahil ito ang mananatiling pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nakiisa si Councilor Wency Lagumbay bilang kinatawan ni Mayor Joy Belmonte sa annual lighting ceremony ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Manila Philippines Temple, Barangay Ugong Norte. Nagdaos ang Quezon City Government ng Relay for Life 2024 bilang suporta sa mga cancer patient at kanilang pamilya. Nanood ang mahigit 2,100 daycare children mula District 3 ng Christmas animated display sa Quezon City Hall. Tiniyak ni Mayor Joy ang kanyang suporta sa kauna-unahang Quezon City Summit of Men Opposed to Violence Against Women Everywhere. Binagyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng partisipasyon ng mga kalalakihan sa pagkakaroon ng ligtas na komunidad. Nagwagi sa parole-making contest ang Barangay Bagong Silangan, Barangay Cruz Naligas at Barangay UP Village sa ginanap na Kumukuti-Kutita Pier 4, maningning ang Pasko ng Pamilyang Pilipino.
Umabot sa 500 Q-Citizen families ang nakagraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Sa pamamagitan nito, ang mga naging benepisyaryo ay mayroon ng sariling pagkakakitaan at may mga anak na nakapagtapos sa kolehiyo. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang mga makabagong programa ng Lungsod Quezon sa 33rd National Convention ng Philippine Institute of Environmental Planners. Kabilang sa mga nabanggit ang Enhanced Local Climate Change Action Plan, QC Bike Lane Network, QC Housing Program, Right to Care Card, at iba pang mga inklusibong programa ng lungsod. Nakiisa sina Mayor Joy Belmonte, French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Spark Philippines Executive Director Micah Teves sa film showing ng pelikulang Monet Huin sa idinaos na 27th French Film Festival Feminist Cinema sa Quezon City. Personal namang bumisita ang direktor na si Noemi Lefo para sa isang roundtable discussion kasama ang ilang Filipino filmmakers. Nagbahagi ang lokal na pamahalaan sa 500 solo parents ng 5,000 pesos educational assistance. Layo nitong makatulong sa mga gastusin para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Pinaigting ng pamahalaang lungsod at partner agencies ang kanilang suporta sa cancer control programs ng QC. Layo nitong pagtibayin ang ibinibigay na serbisyo sa mga cancer patients ng Quezon City. Namahagi ng tulong pinansyal ang Quezon City Government sa 36 na pamilyang biktima ng sunog sa Barangay Gulod at Barangay Bagong Silangan. Nakatanggap ng 10,000 pesos ang homeowners habang 5,000 naman sa renters at sharers. Patuloy ang pamimigay ng lokal na pamahalaan ng pamaskong handog sa libo-libong Q-Citizens mula sa iba-ibang distrito ng QC. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa upper ground atrium ng Robinson's Magnolia. Tampok ang mga masasarap na pagkain at dekalidad na produkto sa Milagrosa Night Market. Personal na nagpasalamat si Barangay West Camias Chairperson Dondon Dacones kay Mayor Joy Belmonte para sa kanilang bagong barangay hall. Pagbati sa mga bagong barangay officials ng Quezon City. Nagsilbing inducting officer ang alkalde sa ginanap na oath-taking ng mga opisyal ng People's Council of QC Homeowners Association Sector sa District 5 at 6. Ipinagdiwa ng Quezon City Police District ang kanilang ika-85 anibersaryo katuwang ang pamahalang lungsod. Dumalo si Mayor Belmonte bilang guest of honor. Pinasalamatan niya ang QCPD dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo para sa Q-Citizens. Pagpupugay sa mga mahuhusay na kawani ng pamahalang lungsod matapos gawaran ng Career and Self-Development Award.